Walang mararating ang tama. Dapat ganitong kaaga. Umaarangkada na. Hatid ang pinakabago, pinaka-latest, mga flash reports, mga breaking news. Ngayon lang nangyari at kasalukuyang nangyayari. Halabango na. Arangkada Balita. Live na live sa DWIZ News Nationwide, DWIZ News TV at Aliw Channel 23. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital Channels. Nakakahiya kapag di mo alam ang latest, di ba? Kaya makibalita na sa Arangkada Balita. Happy! Thank God it's Friday morning! Good morning! Oo, ngayon po ay araw po ng Biyernes, 21 sa buwan ng Pebrero 2025. Silipin na natin ang mga headlines na maarangkada ngayong umaga. Arangkada Balita! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Fuji Denso Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your usual appliances to Fuji Denso HD Inverter Appliances. Fuji Denso, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fuji Denso, quality above all. mga malalaki, mga pinag-uusapang mga balita. Arangkada Balita Headlines. Sa ulo ng ating mga balita, grupo ng mga doktor kinalampag ang pamahalaan hinggil sa pag-aaproba ng bakuna kontra dengue. Arangkada Balita. Nakitang bukbok sa ibinebentang bigas sa Kadiwa Stall sa Quezon City, pinaiimbestigahan na ng Department of Agriculture. Arangkada Balita. Philippine National Police tiniyak ang kaligtasan ng publiko matapos ang ilang serye ng hostage-taking sa iba't ibang bahagi ng bansa. Arangkada Balita. Sa ibayong dagat, bilang ng mga nasawi dahil sa Guillain-Barre syndrome sa India, umakyat na sa 11. Arangkada Balita. Sa Sports, National University Nazareth School pasok na sa Final Four ng UAAP Season 87 Boys Basketball Tournament. Arangkada Balita. Healthy nga ba ang pagkain ng plant-based food? Mamaya, let's prove it! Arangkada Balita. Eto, private message muna bago malaman ang presyo ng produkto dahil hindi nilagay doon yung presyo. Alamin ang parusa sa NBI. Nako, bawal ito! Arangkada Balita. Nagtanong po kung mayroon na nga bang ginawang aksyon si Camille Villar para bigyang halaga ang mental health ng mga guro. Alamin mamaya sa Siyasat Presents DWIZ Track Record Report. Arangkada Balita. Para sa mundo ng showbiz, Marian Rivera walang nilulook up o nilulook forward na role sa pelikula o teleserye. Arangkada Balita. At si Samuel B. inaming gustong i-comfort si Catriona Gray nang umiyak ito sa concert ni TJ Monterde. Hatid ang pinakabago, pinaka-latest, mga flash reports, mga breaking news. Ngayon lang nangyari at kasalukuyang nangyayari. Arangkada Balita. Muli, isa pong magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Nakikinig, nakatutok na kayo sa Arangkada Balita sa DWIZ at Aliw Channel 23. At kaming tatlo na po ang inyong kasama ngayong Friday morning. Daryl Justin. Salamat sa pagbabasa ng headline. Of course! Main Barret. At sa Live Law na Showbiz News, Virginal Anton. Yes. Arangkada Balita. Sa oras na 7 sandali makalipas ang alas 5 ng morning, dakuha na natin ang detalye ng mga balita. Arangkada Balita. Hinimok ng Philippine Medical Association si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makialam at pabilisin ang pag-aproba sa mga bagong bakuna laban sa dengue sa gitna ng tumataas na kaso ng sakit. Ayon kay PMA Ad Hoc Committee on Dengue Advocacy Chairperson Dr. Erica Tanya Davillo, bagamat alam na nila na malaki ang alalahanin ng mga Pilipino sa bakuna dahil na rin sa issue ng Dengvaxia, may mga bagong bakuna naman na tiyak na epektibo at ligtas. Tinukoy ng PMA ang Q-Denga ng Japanese pharmaceutical company na Takeda na aprobado ng 40 mga bansa at isa sa 2 dengue vaccines na aprobado ng World Health Organization o WHO. Nanawagan ng grupo sa mga doktor sa pamahalaan na bigyan ng access sa mga Pilipino sa new generation dengue vaccines at protektahan ang mga ito sa nakamamatay na sakit. Kinestyon din ni Dr. Lulu Bravo, Executive Director ng Philippine Foundation for Vaccination, ang pagkaantala ng pag-aproba sa Certificate of Public Registration ng Q-Denga dahil kadalasang tumatagal ng
ng 1 taon ang vaccine licensing. Arangkada Balita. Connect ko lang ha. Ako yung dumalo dyan sa PMA. yung NVAXA and Dengue Coalition. Ayun, Yan na yung isang araw. Yan nga sila Dr. Lulu Bravo, ano, tsaka si Madam. Parang naman, hindi naman nila sinisisi ang DOH. Meron naman daw mga applications and everything. Pero parang nanawagan na sila kay Presidente na medyo paspasan. Kasi tumataas na nga, di ba nga, gaya ilang araw na natin pinag-usapan, partner, na Quezon City nga, of all places, di ba, nagkaroon na ng dengue outbreak. So, may hesitancy kasi sa bakuna. Of the vaccines, because gawa nga nung dengue yeah, So ngayon, tinanong nga namin kung paano gagawin, baka naman umorder tayo, maging sobra-sobra. So ang sabi naman ni Dr. Lulu Bravo ay o-order lang nung mga nais. Kumbaga magpapa-sign up muna. Bago mga nila, nais. bago nila orderin. Sila muna yung o-orderan. Okay. So ngayon, parang sila yung magiging testament, magiging living proof. Para silang benchmark natin dito sa bansa. Okay. So parang, parang may ka-partner sila dyan na, yun nga, yung mga medical doctors, yung mga, itong nagsalita yung una. Itong si Davillo. Si Davillo. Siya from isa sa mga kasundaluhan. Si Dr. Erica Davillo. Member siya ng I'm not sure if PMA or basta mga sasundalo or kapulisan. Parang isa siya sa mga nag-a-advocate sa kanilang hanay na magpabakuna. At saka yun na nga, para mapaspasan na rin. Maganda nga ring intervention. At the same time, accompanied na mismo ng mga doktor, fully supported na for this. Ang ano nga lang dyan, talagang mahihirapan tayo mangumbinsi ng mga kababayan. Gawa nga nung... Because of the scare that then vaccine had back then. It's trauma, of course. Siyempre, nawalan ka ng mahal mo sa buhay. Nais mo lang naman protektahan. Tsaka dahil din sa dengue vaccine na yan, maalala mo, COVID-19, ang daming natakot magpabakuna. Actually, sa lahat ng klase ng sakit, lalo yung mga treatable na ng bakuna, yung measles, flu vaccine, yan tigdas, diba? Yung mga dapat na hindi na meron ngayon dahil may bakuna, nagkakaroon ulit, bumabalik dahil nga sa trauma na dala nung isa. Ng dengue vaccine, yung hesitancy sa bakuna. Pero I think now we are a testament na natapos na rin ng, hindi ba tapos, pero I mean, nasa post-pandemic time na tayo. I think it's a testament na rin sa ating lahat na vaccines are safe. It works. Well, it works. It really works. Kasi, parang naisip ko na rin kata, it really hurts. Ako rin kakantahin ko na nga, it really works. It really works. It really works. Sumasiyo si Jen, it really works. Magpabakuna na kayo. DOH may nakuha kayong sa akin. May nakuha pang jingle. Jingle yun. Tapos syempre, ipaalam nyo muna doon sa gumawa ng kanta. Kawain kami. Ayan sa ibang, sa kaugnay na balita, pinayuhan naman ng Department of Health ang publiko na huwag matakot sa gagastusin at magpakonsulta kung may nararamdamang sintomas ng sakit na dengue. Sinabi ni DOH spokesman Assistant Secretary Albert Domingo, may benefit package ang PhilHealth na nakalaan para sa pagpapaospital sa mga dengue patient. Aniya, maaaring i-cover ng PhilHealth ang hanggang 47,000 pesos para sa severe cases, hanggang 19,500 pesos para sa mild dengue cases. Binigyang diin ni Asik Domingo na mas mataas ang posibilidad na makaligtas sa mga nakamamatay na sakit kung agad-agad niyang matutukoy ito. Batay sa pinakahuling datos ng ahensya, naitala ang pinakamataas na kaso ng dengue sa mga rehiyon ng Calabarzon, Central Luzon at National Capital Region. Arangkada Balita. 12 minutos makalipas ang alas 5 ng morning, ipinag-utos na ni Bureau of Corrections Director General Gregorio Catapang Jr. ang mas maigting na monitoring sa persons deprived of liberty o PDL at Bucor personnel sa gitna ng tumataas na kaso ng dengue. Ayon sa Bucor, inatasan na ni Director Catapang ang Health Services Chief ng iba't ibang mga pasilidad para i-monitor ang anumang senyales ng dengue, magpatupad ng preventive measures at tiyakin na maire-report sa local authorities ang kumpirmadong dengue cases sa loob ng 24 hours. Nitong weekend lamang nang magdeklara ng dengue outbreak ang Quezon City matapos ang pagkamatay ng 10 katao at tumataas na kaso ng sakit sa nasabing lungsod. Sinabi ng Department of Health o DOH na 8 lugar pa sa bansa ang pinangangambahang magdedeklara ng dengue outbreak sa mga susunod na araw. Sa datos ng QC Epidemiology and Surveillance Division, tumaas ng halos 200% ang naitalang dengue cases mula noong January 1 hanggang nitong February 14 kumpara sa kaparehong panahon noong 2024.
Arangkada Balita. Umabot na sa 477.77 million pesos ang halaga ng pinsalang dulot ng shear line sa sektor ng agrikultura. Ayon sa Department of Agriculture, naitala ang pinsala sa mga sakahan, livestock at poultry sa rehiyon ng Mimaropa, Bicol at Eastern Visayas. Batay sa datos ng DA-DRRM Operations Center, ang nasabing halaga ng pinsala ay katumbas ng halos 9,000 ektarya ng agricultural areas o production loss na nasa mahigit 21,000 metric tons. Sinabi ng ahensya na pinaka-naapektuhan ang rice sector kung saan pumalo sa mahigit 8,000 ektarya o katumbas ng halos 400 milyong piso ang halaga ng pinsala. Aabot naman sa mahigit 7,000 magsasaka ang naapektuhan ng pag-ulan na dulot nga ng shear line. Patuloy namang binavalidate at ina-assess ng DA ang pinsala sa agriculture at fisheries sector upang matulungan ang mga apektadong magsasaka at mangingisda. Arangkada Balita. 14 minutos makalipas ang alas 5 ng morning, pinabulaanan ng Department of Agriculture o DA na sila ang may kasalanan sa pagbebenta ng sinasabing bukbok na bigas sa kadiwa ng Pangulo sa Quezon City. Sino daw? Ay, sino kaya? Saan magaling yun? Hindi ko nga alam ito. Sabi daw ni Secretary Francisco Teodoro Jr., kanyang ipinag-utos na huwag ilabas sa mga nasabing bigas, subalit ay natuloy pa rin ang pagbebenta nito sa mga kadiwa stall sa Quezon City. Iniimbestigahan na anya nila kung sino ang nasa likod ng pagbebenta ng mga sinasabing bukbok na bigas. So wala pa, hindi pa nila alam sa mga kadiwa ng Pangulo stalls. Dahil dito tiniyak ni Secretary Teo Laurel na paiigtingin pa nila ang quality control measures para sa Rice for All program sa kadiwa ng Pangulo stalls, kung kaya't inatasan niya ang National Food Authority na magturo sa DA at FTI hinggil sa tamang protocol at double layer ng quality control. Gayunman, iginiit ng kalihim na isang isolated case ang nangyaring insidente. Arangkada Balita. Tiniyak naman ng Philippine National Police o PNP ang kaligtasan ng publiko kasunod ng serye ng hostage-taking incidents sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa datos ng PNP simula January 20 hanggang February 18, 4 na hostage situation ang naganap sa Maynila, Batangas, Rizal at Digos City. Ayon kay PNP Chief General Romel Francisco Marbil, nananatiling top priority ng pambansang pulisya ang kaligtasan ng mga Pilipino at patuloy nilang paiigtingin ang pagpapatupad ng batas para hindi na maulit ang mga kaparehong pangyayari. Sa kabila nito ay giniit ni General Marbil na isolated lamang ang nasabing insidente at hindi salamin ng general state ng kapayapaan at kaayusan sa bansa o kagagawa ng anumang organized crime group o senyales ng mas malala pang problema. Arangkada Balita. Yung mga hostage-taking na isolated case daw ay siguro ito yung mga panahon na dapat alam natin yung lalo na't magpakonsulta sa yung mga psychiatrist. Parang ito yung mga emotional kasi na mga nag-hostage. May nakaaway, may gustong kausapin. So parang it's time to assess your friends, your family around you, no, kung ano ang kanilang estado. Kaya siguro to nagre-resulta sa ganito. Tsaka gaya ng sinasabi namin kanina, Anton, sa Pinoy Gising. Nakalimutan ko kung yung pinag-usapan namin, pero talagang ang taas pa rin partner ng stigma ng pag ikay pumunta sa psychiatry, psychologist, ikay may problema sa pag-iisip. Hindi ko ganun, oo. Kailangan din ng intervention. Ayun, parang nila ilalabas yung yun yung expression nila, di ba? Oo. So check rin natin sila. Mas maganda na hindi na lang. Tsaka, hindi, yun, naalala ko na, I think doon sa isang headline niya sa Showbiz na, I think yung kay Moira De La Torre to, tsaka kay Sam Milby, na sinabi namin na, for public figure siguro, sila din naman meron sila pinagdadaanan kasi nga daw pinag-usapan yung ugali ni Moira na minsan, itong mga artista, siguro kahit sila natatakot sila na mag-approach sa mga mental health experts kasi lalo na sila. It will be a stain on their on their reputation. Yes. Oo, lalo sa kanilang careers. Pero parang ngayon it's open naman. It's open. Parang iilan na lang naman yung may stigma sa ganun. At saka magandang paalala siguro to sa iba, hindi ko alam partner kung mag-agree ka na it's okay not to be okay. Yes, correct. Normal ho yun na hindi kayo maging okay sa isang araw. Ganun talaga kasi kung lagi ka anong matututunan mo sa buhay. On a personal note, alam ni Maine kahapon
okay for a certain time. Bakit mo ina-announce? Hindi, sinabi ko lang. Pero right after that, may nakausap ako na very good friend of mine, it made me feel better. Diba? O, ganun lang naman yun eh. Tsaka don't be afraid to seek advice, Oo. to ask, di ba? Lalo na sa mga close friends nyo, di ba? Yun ang maganda para saan pa yung doon. mga yan kung wala yan dyan, di ba? Oo. So, ang paalala lang namin, kung hindi man kayo makapunta sa expert, punta na kagad kayo sa inyong closest peers. Yes. Yung inyong most trusted, ika nga. Oo, tsaka maraming ang free hotlines na ngayon na pwede ka nang malapitan actually. Kasi nga, gawa nung COVID, nung pandemic, marami talaga ang tinamaan kasi nga mag-isa, hindi nakakalabas, walang socialization, walang Feeling ko nga ang pinaka pag-socialize. nag-impact doon, partner, yung mga extroverts, yung mga mahilig talaga lumabas. Diba? Parang Oo. hirap. Hindi nila maikulong yung sarili Hirap pala nila. talaga. Oo. Para sa mga introverts, it's their safe space. Just to be there or be alone or be with their family and close Yes. friends. Kaya isang tip ko lang para hindi tayo mauwi sa violence, be kind. Oo. Be kind to yourself and be kind to others also, syempre. So, yun naman maganda. Tsaka yun nga, be kind to yourself, be kind to one another. At yung lagi ko sinasabi sa home radio bago ako matapos ng program, ang lagi kong bilin sa kanila to take care of themselves and each other. Kasi wala naman din po mag-iingat sa inyo at wala rin mag-iingat sa kapwa ninyo kundi tayo-tayo lang din. Kaya mas Amen. maganda na ingatan at maging kind tayo to everybody. Yan po ang payong hatid sa inyo ng mga kapatid ninyo sa ere. Ang payong ito ay hatid sa inyo ng na payo. Ay, nako. Sa oras po na 20 sandali makalipas ang 5 o'clock in the morning, nakaredy na ba tayo? Pamela Monterde, kapatid ni TJ. Ready na tayo. Pasok na muna natin to, partner. Baka mamaya kasi yung mga nagtatanong, hinahanap yung sagot. Okay. Meron na raw nga bang ginawang aksyon si Camille Villar para bigyang halaga ang mental health ng mga guro? Alamin natin sa Siyasat Presents DWIZ Track Record Report. Hello DWIZ. As a student, alam ko na marami ang nagpapromote at nagre-remind na pangalagaan ang mental well-being namin. Pero paano naman yung mga teacher? May nag-prioritize na ba ng mental health nila? Si Camille Villar kaya, napagtuunan niya na ito ng pansin? Talaga bang may nagawa na siya sa bayan? Alamin, iboto ang tama, itama ang boto. Siyasat presents DWIZ Track Record. Sa patuloy na pagsisiyasat ng aming team, napag-alaman na kabilang ang mental well-being ng mga guro sa nais bigyang prioridad ni Las Piñas City District Representative Camille Villar, kung kaya naman isinulong niya ang House Bill No. 10933 o ang Teachers Mental Health and Wellness Act. Layunin nito na magsagawa ng mga programa na nakatuon sa pagpapabuti sa mental, emosyonal at psikolohikal na kalusugan ng ating mga magigiting na guro. Kabilang sa mga aktibidad sa ilalim ng mga programa na ito ay ang regular na mental health assessment kada semestre, stress reduction programs at paghihikayat sa mga guro na magkaroon ng work-life balance. Upang matagumpay itong maiimplementa, nakasaad sa panukala ang pagtutulungan ng Department of Education o DepEd, Commission on Higher Education o CHED, Technical Education and Skills Development o TESDA at ng Department of OH at Philippine Mental Health Association o PMHA ang pagbuo ng mga programa at serbisyong ihahandog para sa mga guro. Ayon kay Representative Camille Villar, ang kalusugan ng mga guro ay mayroong epekto sa kanilang mga estudyante, kung kaya naman marapat na lamang na makatanggap sila ng suporta pagdating sa nasabing usapin. At yan ang track record ni Camille Villar. Para sa Siyasat Presents DWIZ Track Record, ako si Daryl Justin. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ngayong alam mo na, gawa na ng listahan ng iboboto mo. Iboto ang tama, itama ang boto. Siyasat presents DWIZ Track Record. I-message mo na kami sa aming Facebook, TikTok, or YouTube kung kaninong track record ang gusto mong ipacheck. Arangkada Balita! Ay, dako naman tayo sa ating Vera, what do you look forward na role sa pelikula o teleserye ni Chusi? Alam sa ating virginal showbiz reporter na si Anton. Ready ka na bang makichismis? Ready ka na bang malaman kung ano ang latest sa Arangkada Balita Showbiz Spotted? Good morning! You have problem with your throat? Anong Yeah. track? My throat, my knees, my shoulder, my head. Yan po pala niya sa Aliw Channel 23 sa oras na 5:23.
My throat. Anyway, sa aking balitang showbiz, ay, alam mo ba ito si Maria Rivera? Di ba naibalita ko dito na very hands-on siya sa kanyang mga anak, no? Yes. Oo. Pero ito pala ha, sobrang pagka-hands-on itong si Marian. Bago puntahan yung talagang balita natin ha, siya pala naghahatid sundo kay ano? Talaga sa kanyang ba? mga Kay anak. Zia. Kay Zia, Tsaka tsaka kay Sixto. kay Sixto. Naku, talagang paggigising daw siya, tapos magdadasal siya. Ganun daw laging routine niya eh. Paggising niya, magdadasal siya, magpapasalamat siya, maghihilamos konti, Oo. and then maglalagay ng pulbos. Oh my gosh, woke up like this pa siya. Oo, di ba? Wow. Ang sarap naman gumising ng gano'n ng itsura. Ganun, no filter face ka agad, Yes, no? tapos gigisingin niya ang kanyang mga anak, ay magluluto muna siya ng almusal, and then gigisingin niya ang kanyang mga anak, pakainin niya ito, at talagang siya ang naghahatid sa mga ito. Yan, bago siya pumunta na sa kanyang mga, sa kanyang mga appointment. At kapag hindi siya nakaabot sa naman. paglabas ng mga ito sa school, ay may susundo naman daw sa mga ito. Okay? Well planned na nga, ika nga. Correct. Pero as Anyway, much as possible. going back sa ating programa tuloy, sa ating balitang showbiz, inamin itong si Marian Rivera na wala siyang nilulook up o wala siyang parang inaasam-asam na role sa isang teleserye o pelikula. Ayon dito kay Marian, kontento na siya sa lahat ng mga role na kanyang nagawa. Oo. Sabi niya gano'n, sabi niya, kung ano ang nandyan ngayon, ano ang offer sa kanya, at kapag feeling niya ay may spark siya doon sa naturang role na kanyang gagampanan, ay iyon daw ang kanyang pagtutunan ng pansin. Wala raw siyang masyado nilook forward, at doon daw siya nakafocus sa kung ano ang meron siya sa kasalukuyan. Kasi nagkakaroon daw ng problema kapag kapag hindi ka nakafocus sa isang bagay, Oo naman. maraming nagkakaroon ng problema kasi nawawala ka doon nga sa focus. Yep. Kung saan dumarating pa sa punto na hindi mo na magawa-gawa yung gusto mong gawin. Sabi Exactly. niya ganon. Kaya ngayon daw, totoo yun, no? Kahit sa work, no? Oo naman. Oo, yung like for example, bagong graduate ka, tapos meron kang focus lang sa isang work na gusto mo makuha, makukuha mo talaga. Oo, yung mga artista na mga baguhan, talagang nag-i-start sila sa pagiging mga extra. Talagang nagtsatsaga talaga sila. Yun yung focus, tapos may tsaga, nakukuha talaga ang biyaya. Yeah. Talagang pumapanik sila dun sa sinasabi nilang ladder. Magsisimula ka talaga sa ibaba. Yes, correct. Oo, mahirap yung mag-start ka sa taas. Kasi, ang dating noon, babag agad. Oo. Di ba? Lalo na kung hindi mo kayang i-sustain yun sa sarili mo, na feeling mo dahil nasa taas ka, taas na talaga kaagad. Oo, correct. Oo. Yan yung di ba, ng Starstruck, MA7, yung how to survive. Di ba? Doon sa career mo. Kasi talaga, bakit ka nga, magisikat ka nga, pero how do you survive kapag ka nandun ka na sa taas? Di ba? Kasi parang there's no way, aside from, pagbagsak mo wala na iba. So, you really have to survive. Lagi ka lang dapat doon. Parang Nora Honor nandoon, di ba? Star pa din. Correct. Himala! Uy, talagang ko talaga, papanoorin ko talaga yung Mananambal na yan. Isang horror film correct. Mukhang ganda Oo, correct. Mananambal. Ayan. Parang yung Samala, parang gano'n ang dating. Yung Samala, yung parang Indonesian film na horror film Nakita na ko Oo. Maganda. Anyway, yan ang muna aking balitang showbiz, at balik na sa inyo dalawa. Salamat sa ating Virginal Showbiz, a blow-by-blow reporter na si Anton. Magbabalik ang arangkada balita makalipas lamang ilang paalala. Philippine Standard Time. This time check is brought to you by Whirlpool Home Appliances that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool, sensing what matters today. Making your world a little easier. Whirlpool. Yahoy! Alas 5:27 ng morning. That time check was brought to you by Whirlpool Home Appliances that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool, sensing what matters today. Making your world a little easier. Whirlpool. Arangkada Balita. Hatid ang pinakabago, pinaka-latest, mga flash reports, mga breaking news. Ngayon lang nangyari at kasalukuyang nangyayari. Arangkada Balita. Alas 5:31 na po ng morning, nagbabalik ang arangkada balita sa ating ikalawang bahagi. Ngayon naman, sunod-sunod tanggap natin ng mga report.
Pag-aaral o assessment ng pamahalaan sa pagbabaha sa Metro Manila may initial ng resulta. Pero di ba parang inintay yata yung master control plan dyan? Alamin natin ang detalye. Patrol 13, Gilbert Perdes. Iginiit ni DENR Secretary Maria Antonia Yulo Luisaga na meron na silang inisyal na resulta ng pag-aaral o yung assessment sa usapin ng pagbabaha sa Metro Manila at Karatig Lalawigan dulot ng umunoy reclamation activities sa Manila Bay. Matatandaan na inatasan ng Korte Suprema ang DENR na maggasa ng impact assessment sa Manila Bay Reclamation Projects upang malaman ang epekto nito sa kapaligiran. Sa harap na rin ito ng malawakang pagbabaha na nararanasan sa Metro Manila sa tuwing may bagyo at iba pang weather systems. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Loizaga na katatanggap lamang nila ng isinumiteng report ng sektor ng pangisda o fishery habang ang iba pang sektor ay noong Disyembre na nakarang taon. Ini-evaluate na lamang daw nila ngayon ang nasabing pag-aaral. Pero sa initial anya nilang pagtaya, lumalabas na kahit anong gawing pagbabago sa pisikal na kapaligiran ng Manila Bay na ang tinutukoy ay ang reclamation activities, kung wala rin namang pinag-isang mga plano ang lahat ng mga lokal na pamahalaang nakapalibot dito, patuloy anyang magbabaha sa Metro Manila na magdudulot naman ng siguradong matinding traffic sa rehiyon. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Totolas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita. Isa pang balita, 77-year-old na Amerikano na stranded sa NAIA Terminal 3. Alamin natin ang report ni Patrol 45, Raul Esperas. Mahigit sa 20 araw na stranded at namamalagi sa paliparan ang isang 77 taong gulang na American national na nakilala si Richard Louis Lior ng Texas. Si Lior ay ipinanganak noong September 4, 1948 at lumalabas sa database ng immigration na dumating sakay ng commercial flight ng Thai Airlines sa NAIA Terminal 3 noong pang January 31 at natili sa NAIA Terminal 3 simula noong January 31 at doon na nanirahan sa arrival at departure area ng NAIA Terminal 3. Unang napansin ng mga otoridad ang nabanggit na Amerikano, subalit ito'y matino pa at nagpakilalang siya rin ay lisensyadong humahawak ng baril sa kanilang bayan sa Texas sa USA. Gayunpaman, nakakuha muli ng atensyon si Lior nang ito ay ireklamo at nangamoy dahil sa nadiskubre na nadumi ito sa kanyang salwal habang natutulog sa NAIA Terminal 3. Gayunpaman, dinala sa medical office o medical clinic ang nabanggit na Amerikano, subalit tumanggi itong magpadala sa ospital. Nagkakaroon ng senyales na pagkakamatanda at nirekomenda ng mga doktor sa paliparan na dapat ay meron na itong medisina dahil sa kanyang katandaan at mataas ang kanyang presyon. Gayunpaman, si Lior ay natiling nasa NAIA Terminal 3 habang nagbigay ng kautusan ang otoridad na i-monitor ang kalagayan ng stranded na Amerikano. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa Impilang May Todo Lakas, DWIC. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC. Patrol Report. Salamat po sa ating mga IZ Patrol reporters. Ngayon naman tanggap tayo ng report mula sa Metro Patrol. Alamin na natin ang latest sa presyo dyan sa Maypaho Market sa Caloocan at kung anong klaseng munggo ang lulutuin ng ating palengke queen, Mama Beth Samson. Mama Beth, good morning. Good morning. Bigas, dito ay 45 pesos, 46, 48, 50, 52 at 60 pesos. Sa baboy, 400 pesos pa rin ang kilo, samantalang 370 pesos ang ribs, ang liempo ay 430 pesos, ang manok 190 hanggang 200 at ang baka ay 480. Yung mga gusto maghulay, katulad yung munggo, 160 lang yan. Yung carrots, 120 at patatas, 120 pesos per kilo. Ang sibuyas, 150.
Kamatis, 40 pesos lang. Pwede ka pang tumawad pag sobrang pula. Yung bawang, 140. Repolyo at ampalaya, 100 pesos. Ang talong, 70 pesos. Pechay Baguio at Pechay Tagalog, 70. Cauliflower, 180 pang chapsoy. Bell pepper, 220 pesos. At ang sayote ay 45 pesos. Sa isda naman, ang bangos ay 240 hanggang 260 pesos sa dagupan. Ang galunggong panghapunan, 200 hanggang 250 pesos. At ang tilapiyang Batangas, 160. Ang tahong naman, 100 pesos. At ang hipon, depende sa laki, mula 280 hanggang 400 pesos. May tumpok din na 100 pesos. Sa itlog, meron tayong 7 pesos ang small, 8 pesos ang medium, 9 ang large at 10 piso ang jumbo. At ang red eggs o yung maalat na itlog ay 15 pesos. Yan, ako pa rin ang inyong palagigwil ng DWIC Beth Samson. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama at syempre, nagbabudget pa rin tayo ng tama. Arangkada Balita. Maraming Mama Beth, parang yung sopas natin kahapon nabigyan nabigyan niya ng hustisya naman kahapon, recipe. Parang walang recipe today. Yung ano ba daw ba, pakukuloy mo lang yung munggo. Ay, munggo pala. Friday ngayon. It's Friday today, munggo day pala. Kaya nga sabi ko, paano diskarte niya sa munggo? Oo. Kasi di nasagot eh. Oo nga, yan mo. Wala eh. Hintayin natin. Tagakain lang din talaga ako. Ako din. Taga-sandok, taga-latag at taga-nguya. Tama. At tagahugas na po ng pinggan. Exactly. Yun na yung ambag eh. Ronda naman tayo sa probinsya. Isang lalaki sa Santiago City, Isabela, arestado sa drug buy-bust operation. Alamin ang detalye mula kay Ronald Idol Domingo. Naaresto ng kapulisan ang isang tulak ng illegal na droga matapos sa ikinasang anti-drug buy-bust operation sa barangay Nagastikan, Santiago City, Isabela. Ang suspect ay kinilala si alias Mario, nasa tamang edad, residente ng barangay Santiago City, Isabela. Sa isinagawang operasyon, nakonpiska mula sa suspect ang isang pakete na naglalaman ng hinalang shabu na may timbang na 0.4 grams na tinatayang nagkakalaga ng 9,250 pesos buy-bust money at cellphone. Matapos ang ikinasang operasyon, dinala ang mga nasamsam na ebidensya sa impilan ng Santiago Police Station kasama ang suspect na maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat na simpilang may tudong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita. Tuloy-tuloy ang ating ronda sa probinsya. 4 na pulis Laguna na nahuling lasing habang naka-duty. Nahuling lasing. Sinibak na po sa pwesto mula Calabarzon ang ating kasama si Kuya Arman Cambe. Kuya Arman, pihit to the left. Pihit to the right. Balikan natin ang report mamaya ni Kuya Arman Cambe. Samantala sa oras na alas 5:40, 20 sandali bago alas 6 in the morning, pinabulaanan ng Philippine National Police ang kumakalat na balita kaugnay sa isang puting van na nandurukot ng mga bata para ibenta ang kanilang kidney. Ayon kay PNP pa, ito na naman tayo, bata na naman ang biktima. Kaninang pinag-usapan kami off-air, share namin sa inyo mamaya yun. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Colonel Randolph Tuanyo, walang basihan ng mga nasabing impormasyon at bahagi lamang ng matagal ng sabi-sabi ng mga tao. Wala pa ani ang formal reports na kinasasangkutan ng puting van, gayunman nananatiling alerto ang PNP para maiwasan ang mga nasabing insidente. Sa datos ng pambansang pulisya, bumaba ang kidnapping incident sa bansa simula noong Enero kumpara sa kaparehong panahon noong 2024. Arangkada Balita. Hoy, masingit lang natin. Sige. Merong nagva-viral na video dito sa... Ito, may sinaksak ng mga estudyante, itong kapwa nila estudyante dito sa Pasig. So, siguro nabasa na ho ninyo. Ayun ang gumising sa akin, partner, pagtingin ko kanina sa social media. Sabi ko, ano to? Isang estudyante ng isang kilalang eskwelahan dito sa Pasig, sinaksak yung kapwa estudyante nga daw. Pero at least, kahit pa paano, doon sa nakita ko update, nasa stable condition na raw. Dalawa tayo nasaksak. Dalawa sila, oo.
Hay nako, Ay, kabataan. ay, nga ay, naman. ay, Pag ay. suntukan lang. Away bata hanggang sigawan lang yan. Pwede nga hanggang suntukan. Sige, Oo, suntukan. yan, oo. Hoy, pero hindi kami Suntukan lang. nagpo-promote ng violence, ha? Oo, wag naman yung grabe Oo. na may saksakan. May kasama ng internal organs yun. Oo. Kung kantsawan, Oo. kung asaran. Pero wag niyo nang dalhin pa sa yun nga, pisikalan. ibabalik ko sa be kind. Be Always. kind. At sa mga magulang, ay bantayan po ninyo maigi ang daladalahin ng inyong mga anak bago umalis ng inyong mga tahanan. Kasi yun yung tinatanong daw doon, bakit daw nakapagdala itong bagets na ito ng panaksak. Anong tawag doon yung natitiklop? Ano ba? Balisong, tama, balisong. Oh, engineer. Oo. Ilan ba meron ka, pare? May dala pala eh. Ay, nako. Ayan na, balikan natin ang mahigit na report dyan sa apat na pulis Laguna. Huling lasing habang naka-duty si Bak. Buti nga, sa pwesto. Alamin natin ang detalye kay Kuyang Arman Camde. Kuyang, to the Nang left. maabutan naman ito na nagiinuman sa loob ng police substation sa San Pedro City, Laguna. Kinilala ni Police Colonel Ricardo Dalmacia, Laguna Police Director, ang apat na pulis na sina Police Master Sergeant Jeruel Bulan, Custodial Officer, Police Master Sergeant Rani Carlos, Police Sergeant Arnel Manaig at Police Sergeant Brian Gandes, pawa mga intel operatives na nasabing police station. Base sa investigasyon, isang surprise inspection ang isinagawa ni Colonel Dalmacia sa lugar at dito naaktuhan ang apat na pulis na nagiinuman habang naka-duty. Agad na pinag-utos ni Colonel Dalmacia ang pagsibak sa apat na ngayon ay nasa admin at holding unit ng Laguna Police Provincial Office. Arman Cambe mula Calabarzon, nagulat para sa Impila may todo lakas. DWIC nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita. Salamat, Kuya Arman Cambe. Ronda ulit tayo sa Nako. probinsya. Mga pulis na to, mga habol mo na. ang tatapang nyo nagiinuman kayo sa istasyon Oo. Sana all. Galing nyo, no? Ay, nako. Mag-isip-isip maigi mga lespo, 34-year-old na government employee sa Minalin, Pampanga, Calabozo dahil sa illegal na droga mula Central Luzon. Nandiyan ang ating kasama si Kuya Johnny Gole. Kuya Johnny, good morning. Yes, magandang umaga. Isang 34 anyos na government employee pa ito ang Calabozo ngayon matapos itong masakuti sa inilatag na bypass operation ng Minalin na police dito sa bisinidad ng Barangay Santo Rosario dito sa naturang bayan. Nasamsam sa suspect ang kulang sa 1 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 600 o itong 6,800 pesos. Hindi muna ibinunyag ng Minalin Police ang buong identity nitong suspect dahil under investigation pa rin ito hanggang sa kasalukuyan. Nabatid dahil dito sa ulat na kabilang itong suspect sa mga drug watch list sa nasabing bayan at may reklamo na rin ito dito sa kanilang lugar dahil sa pagiging sugapa ito sa bawal na droga. Ang suspect ay hawak na ngayon ng pulisya habang isinasailalim na ito sa drug test. Itong mga nakuhang ebidensya sa kanya dito sa PNP Crime Laboratory Region 3 kasabay ng pagsasampa dito ng kaukulang kaso may kinalaman na sa paglabag nito sa Section 5 at 11 drug pushing at possession of illegal drugs sa Piskalya. Siya ang update buhat dito sa lalawigan ng Pampanga. Ito si Central Luzon Patrol, Johnny Gole para sa Intelo May Todo Lakas DWIC nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita. Ay, bago kumain, mag-report daw. Ayan, dako tayo sa Zambales. 374,000 pesos na halagaan ng shabu na sabat sa Castillejos, Zambales. Alamin natin ang detalye kay ating Jennifer Go. Naaresto na pinagsanib na puwersa na Provincial Drug Enforcement Unit o PDEU sa pamumuno ni Police Major Michael R. Udal at Castillejos Municipal Police Station Chief Police Major Abraham Atencio ang humigit kumulang sa 55 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga na tinatayang 37,400,000 piso sa bayan ng Castillejos, Zambales. Ang nasabing pag-aresto ay dahil sa ikinasang anti-illegal drug operation sa pamumuno ni Zambales PNP Provincial Director Police Colonel Benjamin Ariola sa Barangay San Nicolas, Castillejos, Zambales. Huli sa akto ang suspect matapos nitong bentahan ng operatiba ng Provincial Drug Enforcement Unit ng isang sachet na may nilalamang hinihinalang shabu. Nakumpiska sa suspect ang 13 transparent sachet at isang caliber 22 pistol at mga bala.
Sa ngayon, kasalukuyang nakapiit ang suspect sa himpilan ng Castillejos Municipal Police habang inihahanda ang mga kaukulang dokumento sa mga kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng RA 9165, RA 10591 at Omnibus Election Code. Samantala, pinuri ni Director Ariola ang grupo ng PDEU at Castillejos PNP para sa matagumpay na operasyon. Dagdag pa ni Ariola ang kaasang mamamayan ng lalawigan dahil hindi nito umano titigilan hanggat hindi nauubos ang illegal na droga dito sa probinsya ng Zambales. Ito si Ronda Patrol Jennifer Gona Zambales para sa may himpilang may todong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita. Magbabalik ang Arangkada Balita makalipas lamang ilang paalala. Philippine Standard Time. This time check is brought to you by Fuji Denso Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your usual appliances to Fuji Denso HD Inverter Appliances. Fuji Denso, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fuji Denso, quality above all. Yahoy! Yahoy! 13 sandali bago mag-6 in the morning. Hatid ang pinakabago, pinaka-latest, mga flash reports, mga breaking news. Ngayon lang nangyari at kasalukuyang nangyayari. Arangkada Balita. Meron na lamang po tayong 9 na sandali bago sumapit ang 6 in the morning. Sa iba pang mga balita, nagbabala po si San Miguel Corporation CEO Ramon sa publiko laban sa mga peking news article at deepfake videos na pinagmumukhang nag-endorso siya ng isang investment opportunity. Ayon kay Ang, ginagamit ng scammers ang isa sa kanya mga lumang interview para linlangin ang publiko na makapagbigay ng $1,000 o katumbas ng 175,000 na kita kada linggo ang nasabing investment po na opportunity. Giit ng business tycoon, isa itong scam at hindi siya nag-e-endorso o mag-e-endorso ng anumang online opportunity. Pinaalalahanan ni Ang publiko na huwag makipag-ugnayan sa sinumang magpapakilala na taga-SMC nang walang proper verification, gayon din sa mga kahina-hinalang social media posts, messages o pages at pagbabahagi ng personal na impormasyon online. Arangkada Balita. Tiyak naman ni PhilHealth President at CEO Dr. Edwin Mercado ang commitment ng ahensya sa pagpapahusay at pagpapadali ng proseso para matiyak na natatanggap ng mga ospital ang claim payments ng tama sa oras. Ito'y matapos ang consultation meeting kasama ang mga pangunahing private hospital groups at national associations sa bansa. Sa ginawang pulong, napagkasunduan na ni Dr. Mercado at hospital executives ang pagdaragdag ng access sa primary care na makatutulong sa mga pasilidad sa pagbibigay ng healthcare provider networks para matamasa ng bawat Pilipino ang pangakong universal healthcare. Sunod naman sa priority list ng PhilHealth Chief ang pakikipagpulong sa government sa ilalim po ng pangangasiwa ng health at local government units para sa mas pinahusay na PhilHealth at healthcare financing sa Pilipinas. Arangkada Balita. 8 sandali bago sumapit ang 6 in the morning, ronda tayo sa probinsya. Drug din nabuwag, 10 suspects arestado ng Bataan PNP sa lungsod ng Balanga. Mula Bataan, nandiyan ang ating kasamang si Kuyang June Bringula. Matagumpay na nabuwag ng tropa ng Bataan PNP ang umano'y malaking drug den, habang arestado naman ang 10 katao, kabilang dito ang mga nagtutulak at gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Nakumpiska din mula sa mga suspect ang may gitsa daang pisong halaga ng hininalang shabu sa bypass operation sa Sitio Riverside sa Barangay Ibayo sa Balanga City. Bate ito sa report ng Balanga PNP na nakarating kay Colonel Pamel Tria, Bataan PNP Director. Ayon kay Colonel Tria, nakakupiska ang kanyang mga tauhan ng ilang sachet ng shabu na tumitimbang ng 15 gramo at nagkakahalaga ng 102,000 pesos mula sa mga suspect. Kabilang din yung mga drug paraphernalia at drug bust money. Ayon kay Tria, malaki ang nagawang tulong ng mga residente na nagbigay sa kanila ng impormasyon tungkol pa rin sa naturang drug. Pagdating ng mga nagtutulak at bumibili ng ipinagbabawal na gamot. Nasa custody na ng Balanga City Police ang naturang mga suspect. June Bringula para sa Impila Methodolox DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita.
Ako naman tayo sa ating showbiz. Sa Melby, namin gustong i-comfort si Catriona Gray nang umiyak ito sa concert ni TJ Monterde. I'm touched. Alamin natin ang balita mula kay Anton. Ready ka na bang makichismis? Ready ka na bang malaman kung ano ang latest sa Arangkada Balita Showbiz Spotted? Comfort time! Akala ko sabihin mo, alamin natin ang balita mula kay Catriona Gray. Oy, yun na nga nasa ulo ko eh. Nasa bibig ko eh. Kaso, napigilan ka. Inulit ko. Sige ulit. Alamin daw report Malakay. Sige nga, ulitin mo. Sa Melby, inamin gustong i-comfort si Catriona Gray. Wow. Nung concert ni TJ Monterde. I-comfort mo na kami. Sino? Ay, uwi na, iniintay niya, ayaw magsalita, Tawagin mo ako, Catriona Gray. Anton Gay. Gusto ko yung Catriona Gray. Gusto mo na, Mama Lorms. Okay. Ayan na ang balita mula kay Catriona Gay. Yes, pare. Yun pala yun! Mali. Sandali. Brad, kamusta ka, Brad? Ano, Brad? Ano? Ay, Brad, ganito kasi yan, Brad. Ano ba nangyari, Tol? Ay, naku, eagle sa'yo. Ano ba nangyari, pre? Walk out na ako, guys. Bye! Pre, ano ba? Ay, pare, ayan, pare? Ibasahin mo na, pare. Tinataypan ka ng next program, pare. Ito na nga, ito na nga. Ito si Papa Winner. Sampalin kita dyan, eh. Ay, kasampalan na. Sampalin mo. Oy, sampalan lang, walang saksakan, ha? Yes, kasi saksakan na si Papa Winner ng gwapo. Oh, yes! Pero lahat yung joke lang. Ay, ito na nga. Teka muna, oy. Alam nyo ba na inamin ito si Sam Milby na gustong-gusto niya i-comfort? Kasi nung na-flash sa screen during the concert of TJ Monterde, ito nga mukha nitong si Catriona Gray na umiiyak ng iyak. Grabe, dalan-dala siya ng kanyang emosyon habang kumakanta si TJ. Ayo dito kay kay Sam, gusto niyang lapitan talaga itong si Catriona, yung kanyang ex, at gusto niya talaga ito i-comfort ng todong-todo. Ang problema lamang daw, parang sabi niya medyo awkward, sabi niya gano'n. Kasi sabi niya, alam naman ng publiko na wala na kami, tapos i-comfort ko pa siya, parang napaka-awkward talaga. Kaya sabi niya, pinigilan niya raw ang kanyang sarili para hindi ito lapitan, sabi niya gano'n, at para, sabi niya, pero alam na niya raw sa puso niya na gustong-gusto niya ito i-comfort, kasi okay naman silang dalawa, matapos silang maghiwalay. Yan, okay nga silang dalawa, yung sinasabi ko, diba, dalawang feelings yun eh. Okay sa kanya, pero feeling ko, hindi pa okay kay Catriona. Di ba? So, yun yung sinasabi nitong si Sam Milby, na gustong-gusto niyang lapitan, i-comfort. Pero yung pag-iyak daw ni Catriona, ang sabi niya ganoon, baka nadala lang daw ng emosyon sa sobrang galing daw ni TJ. Kumanta, baka nadala lamang sa yung emosyon nitong si Catriona at hindi niya sinasabi at feeling niya naman daw, hindi naman daw yung para sa kanya. Sabi niya ganoon. At wala naman daw siyang, ayaw niya raw sabihin o aminin na ganoon na para sa kanya ang pag-iyak ni Catriona kasi baka mamaya hindi naman talaga para sa kanya yun kundi nadala lang. Kasi mga babae, hindi naman babae kundi lalaki, no? Kapag ka nadala ka ng emosyon mo sa habang may kumakanta o doon sa ganda ng kanta, talaga minsan napapaiyak ka talaga without di ba, without thinking of anything na na makapagpapabalik ng iyong mga di ba, memories. Saka hindi lang sa kanta, pati sa mga scenes ng mga movies o serye. Mapapaiyak ka talaga eh. Totoo yun. At kahit na mayroon matagal nang nangyari sa buhay mo, kapag you bring back the memories all along in the moonlight, di ba? Natawa na ka ni Papa Winner sa English. Di ba? So, talagang mapapaiyak ka talaga. Ganun yun. Ayun. Okay. So, yun ha. Gusto niya i-comfort pero awkward daw ang sitwasyon kaya hindi niya lang ito nilapitan. Okay? So, yan. Nakakibalitang showbiz. At syempre, ngayong araw. Oy, happy weekend sa inyo dalawa. Happy Dada weekend. at Pamalorms. Pare, happy weekend, pare. Pare. Tagaan lang yan. Pare. Ay, parang winner. Tigilang minuto to. Pag Sabado is 5 minutes. Then Sunday 5 minutes din. 10 minutes of weekend. Okay ba yan? Ganun lang kabilis ang weekend eh. At syempre, balik na muna sa inyo. Salamat. Kasi nandiyan yung dalawang tanda eh.
Bago, pasensya, mabilis lang doon sa dalawang papalit po sa amin. Mag-happy birthday lang ako. Birthday ng aking minamahal na ina sa darating na Sunday. Ayan. Alam niyo, Happy birthday ni Baby Shark din ngayon. Ay, Happy birthday, Baby Shark. See you soon. Ay, sa Sunday nasa Tagaytay ka. Yes, oo. Happy birthday, Mama. Happy birthday, macaroni po. Ayun, sabi ko na eh. Sasabihin ko nga sana eh. Baked bangus, thank you po. Oy, with bangus. I prefer baked salmon. Ay, ito na naman, pagkain na naman pinag-uusapan natin. Yan na po ang kalipunan ng mga balita. Ito na po sa Arangkada Balita ngayon. Thank God it's Friday, February 21, 2025. Kami po inyong mga nakasama, Daryl Justin, Main Barreto, Virginal Anton. nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ito na, susunod na programa, Pasada Balita kasama Tambalang John Bell, Johnny Ibanez at Jopel Pelenyo. Good morning! Walang makarating ang tama. Dapat ganitong kaaga. Umaarangkada na. Hatid ang pinakabago, pinaka-latest, mga flash reports, mga breaking news. Ngayon lang nangyari at kasalukuyang nangyayari. Halabango na. Arangkada Balita. Live na live sa DWIZ News Nationwide, DWIZ News TV at Aliw Channel 23. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital Channels. Nakakahiya kapag di mo alam ang latest, di ba? Kaya makibalita na sa Arangkada Balita.